Magandang buhay mga kabatingting, meron tayong gagawin dito na isang Realme Pad version 2 RMP21 Auto model. Ang problema nito, ayaw niyang mag-charge. Ayan, pakikita ko sa inyo. Kahit galaw-galawin mo yung charger, ayan o, maluwag na kasi siya. Ibig sabihin, sira na yung kanyang charging port. Kaya ang gagawin natin, magpapalit tayo ng charging port niya. Unang gagawin natin ito, ayan o, yung sa charging port niya. Ang pagbabaklas nitong ganitong mga pad ay sa ibabaw, dun sa LCD. Kaya kailangang mag-ingat kayo dahil konting pagkakamali nyo lang ay maaaring madamage pati LCD. Kaya ang ginagawa dyan, iinitan ganyan ng hot air. Ayan, 350 yung heat nya. Ayan, para madali siyang tanggalin. Tapos gagamit kayo ng curb. Ayan, dahil yan nakadikit yan ng double adhesive. Tapos sa gilid, makikita nyo dyan, ganyan no, dahan-dahan kailangan nakaguide yung inyong curb. Ingat na ingat kayo kailangan para hindi siya mabigla at baka mag-crack yung inyong LCD. Ayan o, ganyan lang. Para tiyaga yan. Kailangan medyo matagal-tagal na baklasan yan dahil sa LCD. Hindi katulad ng iba. Kung i-cellphone yan, sa back cover kadalasan eh. Hindi lang yung mga Samsung na J series ang sa harap LCD. Ayan o. Kaya tayo ingat na ingat. At baka imbis na charging port lang yung papalitan eh, pati LCD na. Ayan. Kaya panoorin nyo ako para magkaroon kayo ng idea kung paano ang tamang pagbabaklas. Ayan o. Dito sa full video ko ipapakita ko kung paano yung tamang pagbabaklas niyan at pagkakabit ng charging port. Ayan. Kunti na lang. Unti-unti na nating inaangat dyan sa part na yan para madali nating tanggalin. Naikutan natin ng maayos yan eh. Ayan o. Yan ang nangyayari dyan. Ayan. Iaangat ko na dyan. Ayan. Angat na may alalay na ingat. Ayan. Para hindi mabasag. Ayan o. Ayun. Na natin. Natanggal na natin. Yun. Ngayon itong flex ng ating LCD, bago nyo tanggalin, ayan ng flex ng LCD, kulay itim na yan eh, yan, ay tanggalin nyo muna yung flex ng battery para hindi mag-ground yung LCD natin. Baka kasi maaring may posibilidad na mag-blackout yung ating LCD. Yan, tanggalin lang natin yung metal cover muna, tapos susunod natin yung sa may battery. Ayan, dito yung battery niya eh. Ayan, ito yung battery yan. Kaya tanggalin naman natin yung metal plate ng battery para matanggal din at maiangat natin yung flex ng battery natin bago tayo magtanggal ng flex ng ating LCD. Ayan. Kaya iangat natin mga kabutingting. Ayan, plastic. Gumamit kayo ng plastic na pansungkit para hindi din siya mag-ground. Ayan. Yun. Tapos, itabi natin. Ayan yung kanya LCD. Ayan, pinakikita ko na yan. Ayan. Ngayon, dito tayo. Ayan. Yan yung kanyang charging board. Yan ang buo nating papalitan ngayon. Ngayon, meron niyang 4 na tornilyo. Kaya baklasin muna natin para maipakita ko sa inyo yung luma at saka yung bago. Sa online may nabibili nito. Pwede kayong order. Basta saktong model lang ang kailangan nyo. Kung ano yung unit na papalitan nyo yung charging board nya,
o LCD niya o battery niya, kailangan sakto yung model na inyong bibilin. Ngayon natanggal natin, iangat nyo yung flex naman nung charging board papunta ron sa main board. Ayan o. Ngayon susungkitin natin. Sungkitin lang naman yan eh. Bali yung naka-lock lang siya sa ilalim. May pinaka-tungkil siya. Ayan. Para makita nating mabuti. Ayan, sinilip natin. Yun. Nabaklas na. Ngayon, ang ipapalit natin ito. Ayan. Ito yung bago. Ayan. Same siya with IC para fast charger. Para fast charging. Ayan. Kaya kailangan same model siya. Ayan o. Parehas na parehas. Sa harap. Ayan. Sa likod. Ayan. Yung mga FFC niya. Ayan. Mga contact. Sa speaker. Ayan. Meron. Kaya double check lang natin. Ngayon, ang pagsasalpak dyan, unahin nyo muna yung dito sa may charging board nya. Tulak nyo lang siya, tapos medyo idiin nyo. Pagka lumagutok ng konti, ibig sabihin, swak na yon. Swak na yung ating, ayan, hindi pa natin layon, nailapat na nating mabuti. Ayan, isin natin at baka madiinan natin mamaya eh. Ngayon, isusunod natin, bubuin na. Ibabalik na natin yung cover niya, yung metal cover. Kabit natin yung flex. Pagkakabit ng flex, kailangan ilapat yung mabuti para lapat na lapat siya. Tapos yan, yung cover niya. Balik natin yung tornilyo na 4 para mabuo na natin yung ginagawa nating Realme Pad version 2. Ayan. Kabit natin yung mga tornilyo. Tapos susunod natin yung LCD. Bago kayo magbuo nito, didikitan nyo na yung frame. Tapos yung LCD lilinisin nyo. Saka nyo ikakabit yung flex LCD. Iuhuli nyo naman yung sa battery. Ayan. Check natin mabuti. Ayan. Tapos ang gagawin natin, kailangan malinis yung gilid na yan eh. Para pagka ibinalik natin yung ating LCD, hindi siya makabukol. Kasi may naiibang mga dikit yan eh. Kaya mga kabating-ting, nalagyan na natin siya ng, ayan, lilinisin muna natin yung paikot bago natin siya lagyan ng adhesive para kapag inilapat natin yung ating LCD, ayan, brasin lang natin pagkayari nating linisin. Ngayong nalinis na natin yung sa frame, isusunod naman natin yung sa LCD. Ayan, kamay lang pwede na yan kasi double adhesive lang naman yung nakalagay na yan eh. Pero tayo, ang ilalagay natin ngayon, adhesive na. Liquid paste na ang ilalagay natin. Ayan. Tanggalin lang nating mabuti para hindi siya nakabukol kapag binalik natin. Ayan. Ang pinalitan natin dito, yung kanyang charging board. Ayan. Konti na lang. At atin nang bubuin yung ginagawa nating Realme Pad version 2. Ayan, ang kanyang model ay RMP 2102. Ayan. Ngayon, didikitan natin paikot. Ayan. Para hindi umangat yung ating LCD. Lumapat siya. At pagka nailapat natin yung LCD, nalagyan natin siya ng tape at patutuyuin ng mga kalahating oras. Pwede na yun. Para hindi lang siya umangat. Lagyan nyo ng tape. Yung saktong-saktong higpit lang siya. Para hindi nakadiin yung ating LCD. Kakaroon kasi siya ng puti na spot pagka nakadiin o kaya black. Pagka sobrang higpit. Sobrang diin yung ating LCD. Ayan, konti na lang paikot. Ayan.
Doon lang sa gitna, iwasan nyo yung camera. Nakita nyo kanina, di ba? Yung iniwasan ko yung camera kasi saktong-sakto lang yung camera halos eh. Yan. Ngayon, ito, yung flex ng ating LCD. Yan, ikakabit na natin para mabuo na natin. Pagka nailapat natin yan, isusunod naman natin yung kanyang battery flex ang isusunod natin. Yan, ikabit natin yung metal cover ng ating LCD. Tapos isusunod natin yung flex ng battery tapos yung metal cover. At ilalapat na natin yung ating LCD para maibigay na natin dun sa may-ari. Kung ikaw ay napadaan sa aking channel, like and comment. Pwede kang magtanong, pakishare mo rin yung aking video para sa kaalaman ng marami. Ito ay full video na Tagalog, dagdag kaalaman para sa inyong lahat. Pakiclick mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga latest video na aking i-upload. Ayan. Sinunod na natin yung flex ng battery tapos yung metal plate nya. Ayan. Kabit natin yung tornilyo. Tapos yun ang LCD. May dikit na yan eh. Ilagyan na natin kanina. Ayan. Konti na lang. Isa na lang yung ilalagay nating tornilyo. Ayan. Yun. Check lang natin. Ayan, ngayon na i-fix na natin. Ilalapat naman natin ngayon yung LCD. Ayan. Tapos diin nyo lang na ganyan. Paikot. Ayan, ilapat nyo lang mabuti. Sentro nyo. Ayan. Ngayon lalagyan natin siya ng tape. Ayan, kalahating oras. Gilid-gilid, dulo-dulo, gitna. Ayan, left and right, up and down. Ayan, paglalagay ng tape pa ganyan. Tamang higpit lang siya. At papakita ko rin sa inyo mamaya kung nagcha-charge na siya. Kanina nung una sa video, wala eh. 'Di ba? Hindi siya nagcha-charge ng maayos. O wala. Wala talaga kahit galaw-galawin mo yung kanyang charger. Taka ilang palit na raw may-ari ng charger. Original pa yung mga cord. Ayaw talagang gumana. Kasi nga, sira na yung kanyang charging board. Ayan. Kaya panoorin nyo mabuti para meron kayong kahit sa cellphone ganyan din ginagawa. Pagka nagpalit na LCD, tinitapan din yung LCD para hindi siya umangat. At pinatutuyo namin ng kalahating oras. Ayan, kalahating oras. Ipakikita ko sa inyo. Ayan o, charge natin. Ito sigurado to, lobat na lobat. Ayan o. Medyo ilang segundo yung aantayin natin. Ayan, nakikita nyo yung lumalabas-labas na yung kidlat. Ibig sabihin, nagkakarga na siya. Ayan o. Lobat lang yung battery dahil matagal na. Ayan o. Nagbi-blink-blink na yung kidlat na sa charger niya, sa charging niya. Ayan. Kaya hintayin lang natin na bago mag 1%. Abangan natin ng konti. Ayan, nagbi-blink na siya oh. Tuloy-tuloy. Pagka huminto yan, mag-i-start na siya na mag-count ng 1. Ibig sabihin, nagcha-charge na siya. Ayan. Bali, hintayin natin ng kalahating oras. At okay na yung ating. Ayan o, hintayin natin na mag-count siya. Ayan, naminto na. Hintayin lang natin. Ayan pa rin o. Ayan. Ganyan talaga pagka matagal na hindi na-charge, na-drain yung battery kasi eh. Kaya gugulatin pa yan pagka ganyan minsan. Ayan o.
hintayin lang natin yan pagka ganyan. Pero pagka ganyan, sureball na yan na nagcha-charge. Ganyang nagbi-blink-blink siya. Tapos nawawala. Pagka magka-count na yan,